Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang bagay. Ito ay ang rosaryo at ang medalyon. Marami kasi ang nagtatanong mga ka-horror kung alin nga raw ba ang mas malakas, ang rosaryo ba o ang medalyon. Actually madalas itong napag-uusapan lalo na sa mga mahilig sa anting-anting at sa mga debotong Katoliko. Pero para mas madaling maintindihan mga ka-horror ay pag-usapan natin ito sa simpleng paraan. Ang rosaryo mga ka-horror ay ginagamit sa pagdarasal. Hindi ito anting-anting at hindi ito bagay na may sariling kapangyarihan. Ang lakas nito ay nanggagaling sa panalangin at sa pananampalataya ng taong gumagamit nito. Ibig sabihin mga ka-horror, hindi yung butil o yung cross ang may kapangyarihan dito, kundi yung dasal at tiwala mo sa Diyos. Kapag nagro-rosaryo ka ay parang direktang nakikipag-usap ka sa Diyos at humihingi ng gabay at proteksyon. Kaya para sa mga Katoliko, malakas ang rosaryo dahil ito ay konektado sa pananampalataya nila. Ang medalyon naman mga ka-horror, ayon sa tradisyong bayan at paniniwala ng mga antingero, ay may nakapaloob na bisa. Kadalasan may orasyon ito, may ritual sa pagkuha at may mga bawal na dapat sundin. May mga naniniwala na kaya nitong sumangga ng bala, patalim o masamang espiritu. Para sa iba, mas direkta ang tulong ng medalyon dahil may specific itong gamit. Halimbawa, pangontra sa kulam o proteksyon sa panganib. Pero ito ang mahalagang tandaan. Parehong nakadepende sa tao ang bisa ng rosaryo at medalyon. Kahit gaano pa kaganda ang rosaryo mo, kung hindi ka naman nagdadasal at wala kang tunay na pananampalataya, parang palamuti lang ito. Ganon din sa mga medalyon mga ka-horror. Kahit pa sabihin na ito ay malakas, kung ginagamit mo sa mali o wala kang disiplina, mawawala rin ang saysay nito. Sa madaling salita mga ka-horror, ang lakas ay hindi talaga nanggagaling sa bagay. Ito ay nasa puso at paniniwala ng taong nagtatanga nito. Maraming matatanda ang nagsasabi na ang pinakamalakas na proteksyon ay malinis na konsensya at puso na may takot sa Diyos. Kasi kung maayos ang pamumuhay mo, umiiwas ka sa masasama at may malasakit ka sa kapwa, mas nagiging matatag ka sa anumang pagsubok. May isa pang punto mga ka-horror. Ang rosaryo ay malinaw na bahagi ng turo ng simbahan bilang gabay sa panalangin. Ang mga medalyon naman ay bahagi ng tradisyong bayan. Hindi ito opisyal na kinikilala ng simbahan bilang may sariling supernatural na kapangyarihan. Kaya kung pagbabasihan ang pananampalatayang Kristiyano, mas mataas ang rosaryo dahil ito ay direktang panalangin sa Diyos. Pero kung pagbabasihan ang paniniwala ng mga antingero, ay sasabihin nilang malakas ang medalyon dahil may partikular itong gamit. Isipin mo ito mga ka-horror. Kung masama ba ang ugali ng isang tao at puro mali ang kanyang ginagawa, mapoprotektahan ba siya ng kahit anong bagay? Kahit pa marami siyang suot na medalyon o araw-araw siyang naghahawak ng rosaryo at nagdarasal,
Kung walang pagbabago sa puso at gawa, kulang pa rin iyon. Pero kung ang tao ay may mabuting hangarin, may respeto sa kapwa, at may tiwala sa Diyos, mas malakas ang paninindigan niya sa kahit anong problema. Kaya mga ka-horror, ang pinakasimpleng sagot sa tanong ay ito. Nakadepende sa paniniwala at sa puso ng tao. Pero kung tunay na lakas ang pag-uusapan, ay mas mahalaga ang pananampalataya, tamang asal at malinis na konsensya kaysa sa anumang bagay na isinusuot o hinahawakan. Sa dulo ng lahat, ang tunay na proteksyon ay hindi nasa leeg o sa bulsa. Ito ay nasa loob ng puso at isip ng tao. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.